At so ayan, hi guys! Welcome back at channel natin at ito nga pag-usapan natin yung sinasabi na different levels or type ng Conquer Haki. At dahil yan, sa pinakitaan kasi tayo ni Gaba ng napakalupit na atake laban dito kay Imo. So kaya yun, yung tanong nga ng marami rito ay may different types ba o levels itong Conquer Haki. So medyo chill lang itong discussion natin ngayon at yun, huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At ito kasi may sinasabi na different o level types ng Conquer Haki. At yung unang-unang level, tinatawag yan na overwhelming weaker wills. So ito yung nakita nga natin na kung saan itong si Shanks nung pumunta siya dyan kay Whitebeard ay talaga naman bagsakan rito yung mga bata ni Whitebeard dahil sa haki nga nito ni Shanks. At ayun nga, dahil nga ang paliwanag rito, kapag mahina yung will mo ay talagang babagsak ka, mawawalan ka ng malay kapag mas malakas yung haki sa'yo nung taong nakaharap mo. So lalo na syempre kapag wala kang Conquer Haki, talagang wala kang laban dyan, wala kang magagawa. At eto nga, yung nakita natin dito sa eksena nung pumunta si Shanks dyan kay Whitebeard. So yan yung level 1. At now yung level 2 naman, ay ito naman yung sinasabi na coating the attack. So yun, so lalagyan mo ng Conquer Haki yung pag-attacking gagawin mo para mas maging malalakas yan. At ito nga, nakita natin na ginagamit siya nito nila Roger, nila Garp, at pati na nito ni Sebek. So binabalutan nila actually yung kanilang sandata ng Haki. Tapos ayun, gagamitin nila yan para pantapos dun sa kung sino mang kinakalaban nila. But anyways, ayun nga yung level 2 at ngayon punta tayo sa level 3. At eto nga yung nakita natin na ginawa natin ni Gaban laban rito kay Imo Sama. Ang tawag naman rito ay shaping and projecting yung Conquer Haki mo. So ito sinasabi na naglikha dito si Gaban ng kuryente tuloy ng kidlat at ayun, sa Conquer Haki, gawa ang kidlat niya at talagang sinadya niya na kidlatan itong si Imo. So makikita nga natin dyan, grabe. Sobrang lakas din ng pagkakakidlat ni Gaban dito kay Imo at ayun, ay salag-salag ni Imo itong kanyang Conquer Haki dyan. Pero sobrang lakas nga ng Conquer Haki na to ay nakita nga dito na ayun, naputol itong malaking puno dyan ng ganong kadali lang. Parang kala mo pinunit lang ni Gaban itong puno. At ito ay may magandang komento nga patungkol nga rito sa atake ni Gaban. Sasabi nga rito, Divine Gate Komodo, ayan, Komodo sa Hapon, is a constellation that was believed to be the gate that connects heaven to earth. Fascinating to see that Gaban is using it from above, like he's in the God heaven position to hit Imo who is on the ground or earth. So yun, so ito medyo connect, medyo relate kasi nga 'di ba si Imo, sinasabi nga devil yan tapos ayun, yung Komodo pala ay divine gate yan. So parang punishment yan ng heaven dun sa mga devil sa baba. At ayan yung binigay ni Gaban laban rito kay Imo. Pero yun ay going back ay eto yung pangatlong level na ng Conquer Haki. So dito basically sinasabi lang nila na the more na mas lumalakas ka at the more na mas nagagamit mo ng husto yung Conquer Haki ay aabot ka dun sa level na kung saan ma-manifest mo na yung Conquer Haki. Malalagay mo ng hugis to at hindi lang yun, pwede mo pang ipang bato to o ipang tira sa kalaban. So kagaya ng ginawa nga ito ni Gaban, nilagyan niya ng hugis yung kanyang Conquer Haki sa pamagitan ng itim na kidlat at ayun, tinira niya directly itong si Imo dyan. So sa part na to, hindi ko alam kung anong take nyo dyan, pero siguro mamaya babalikan natin to at magbibigay lang tayo ng konting feedback dyan. Tapusin lang muna natin ito yung mga different types o level ng Haki. At ito na yung pinaka last na level ng Haki, yung Haki ni Shanks. At ito nga yung tinatawag na Killer of Observation Haki. So ito matagal naman na naipaliwanag sa atin ni Oda, na reveal naman na yan. At ang sabi nga rito, ayan, Shanks, Supreme King Haki, Killer of Observation Haki, doesn't show the future through controlling the presence. So ito yung matindi sa isa sa mga ability nga nito ni Shanks na nagagawa ng inegate yung mga may observation haki. So ibig sabihin, hindi uubra kay Shanks yung mga nagtataglay ng observation haki kasi nakakancel niya yan. So yung iba sinasabi na ito yung pinakamalakas nga na type o level na ng Conquer Haki. Pero yun, ayun, balikan natin. Ito nga yung kanina yung sa atake nito ni Gaban. So kasi diba sinasabi nga rito na nagawa ni Gaban na lagyan ng hugis yung kanyang Conquer Haki at ayun nga, ginawa niyang kidlat yung kanyang Conquer Haki at hindi lang yan, pinantira niya pa yan directly rito kay Imo. So ngayon yung argument dito, yung iba ay sinasabi, di ba talaga namang may kidlat-kidlat na itim ay yung Conquer Haki kapag ginagamit. So kapag ginagamit yan, parang yung mga kidlat na lumalabas rito, parang random lang yan kung saan tumatama yan. At since nakidlat nga raw yan, possible na baka naman din sinasadya ni Gaban na patamaan dyan si Imo, nagkataon lang
na tumama yung kidlat dito mismo kay Imo-sama. So kaya not necessarily na nagagawa ni Gaban na lagyan ng hugis yung kanyang Conquer Haki at nakokontrol yan na ipantira sa iba. So ako sa tingin ko magandang punto yan. Pero malay naman natin na baka nga nakakokontrol ni Gaban at yung kanyang Conquer Haki yun. So kumbaga nagagawa niya nga ng hugis yung Conquer Haki niya at napantitira niya yan sa iba. So kapag yan nagkataon na pwede nga mangyari, masasabi natin matitindi malupit yung mga may Conquer Haki. Pero yung isang pang tanong rito ay totoo ba na may mga levels? Ito yung paggamit mo sa Conquer Haki. So kumbaga may level 1, 2, 3 ba yan katulad ng sa present natin dito. Ito, baka yan naman yung mga paraan lang kung paano mo gagamitin itong Conquer Haki. So kaya ayan kayo ba guys, sa tingin nyo may mga different types ba o levels itong Conquer Haki o wala? So siguro pa i-comment na lang dyan sa baba. At yun, pagkatapos nga nito is yan. So hanggang dito lang itong short discussion natin at video patungkol sa mga Conquer Haki. So yun naman, sa medyo chill lang yung video natin ngayon. At ayan ay ulit guys, maraming salamat sa walang samang pag-support at panood sa channel natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.